Hello, boy! So, ito na yung insurance nila Jack, ni Rhean, and ni Sojin. This was drafted based on para sa future ni Sojin, and of course, for their family protection. As well as, it might serve as their savings and investment. Later on, itakal pa natin in-depth yung savings and investment. Let's just focus first dun sa insurance nila. So, meron silang sum assured na 5 million each, si Rhean, si Jack, and si Sojin. Beneficiary nila yung isa't isa. So, what's this for? Ito yung pinaka-basic coverage nila. Whenever someone died, the beneficiary will be receiving 5 million of lump sum amount in check. Although, we don't want that to happen, but let's not remove the fact na we are all gonna be called by God. Kahit sino pa tayo. Let's just say na itong sum assured or itong insurance is an extension of love to your loved ones. For example, wag naman sana, si Jack was first called by God. Si Rhean and si Sujin will be receiving 5 million in cash or in check. They could use this money to restart or to establish a business to whatever they want. Like I said, it's an extension of love to your family. So kahit mawala ka na, secured pa rin yung future ng family mo. Same goes kay Rhean and kay Sujin. Meron din silang life care benefit. Si Rhean, meron siyang 1 million life care benefit. Si Jack, meron siyang 500,000 life care benefit. Si Sojin, wala siyang life care benefit. So, explain ko muna what's this for and bakit wala si Sujin and bakit 500,000 lang yung kay Jack and why kay Rhean is 1 million. So, life care benefit. What's this for? Kapag na-diagnose tayo, hindi naman natin to gusto mangyari pero we're preventing it to happen, of course. At least secured tayo just in case it happen. Kapag na-diagnose tayo ng critical illness, let's say cancer or some other critical illness, yung savings natin, let's say wala tayong insurance, yung savings natin, yun yung gagamitin natin na pambayad ng hospital bills. Getting an insurance and getting a life care benefit will prevent that for happening. So, yung savings natin, hindi natin yung magagalaw. Yung pambayad natin ng hospital bills, manggagaling din kay ProLife UK. So, for example, si Rhean, na-diagnose siya ng cancer, wag naman sana. ProLife UK will be giving her 1 million pesos na pambayad sa hospital bills. Even though, ang gastos lang, for example, ng hospital bills niya is 300,000, 1 million pa rin yung ibibigay ni ProLife UK. So, meron pa rin siyang 700,000 na pwedeng gamitin na pampagaling and pang-recover outside the hospital. Same goes kay Jack and kay Sujin, wala siyang life care benefit. Bakit mababa yung life care benefit ni Jack? Kasi magkakaiba sila ng age. Si Rhean, mas bata pa, mabibigyan talaga siya ng malaking life care benefit. Si Jack kasi, at age, I think 44, dun sa amount of savings na isa-save natin kay insurance, ito na lang yung kayang ibigay. Although pwede nating taasan yan, kaso bababa yung ibang benefit niya. And we drafted this 500,000. Of course, syempre, hindi naman natin to gusto mangyari. Just in case lang naman. Secured tayo. So, it was like an airbag na hindi naman natin gustong gamitin. Pero at least nandiyan siya, di ba? Si Sujin, wala siyang life care benefit. Yung mga toddler kasi, they were not prone na magkaroon ng critical illness. So, kailan siya magkakaroon ng life care benefit? Once they reach or once he reach yung age of 18, pwede na kasi siyang mag-amend nun na magkaroon ng life care benefit. Kapag bata kasi tayo, sobrang lakas ng resistensya natin. Although hindi naman natin guaranteed yon, pero most of the time, 70 to 80% yung bata hindi talaga nagkakaroon ng critical illness. So, let's move forward. Meron din silang accident and disablement benefit. Si Sujin, meron siyang 500,000. Si Rhean, meron siyang 1 million. Si Jack, meron siyang 500,000. So, bakit magkakaiba? Si Sujin kasi, bata pa. So, syempre, meron siyang guide ng parents at iniiwasan natin syempre na yung anak natin ma-aksidente or ma-disabled. So, dinrap namin na 500,000 lang siya para yung, kumbaga, pag tinaas kasi namin to, bababa yung investment niya.
So instead na itaas to, doon na lang sa investment mapunta. So syempre, ang gusto natin mangyari, secured tayo. Kumbaga, walang mangyayari sa atin or doon sa anak natin for the next 15 years or 20 years. So lahat ng benefit na dapat mapupunta dito sa accident and disablement, nilagay natin sa investment. Para by the time na right age na si Sujin, malaki yung makukuha niyang investment. So si Ryan, meron siyang 1 million and si Jack, meron siyang 500,000. So bakit magkaiba na naman? Like I said, si Jack nga kasi may edad na. Si Ryan, nasa tamang age pa to get a life insurance. So let's move forward sa investment. Let's start kay Jack. So si Jack, once they start this policy, at first year, age 44, he will be having a fund value ng 9,088 to 9,600. So itong fund value, projection amount lang naman to. It's not guaranteed. Pero, kumbaga, dito tayo pwede mag-base. Ano ba tong fund value? Kapag kasi kumuha tayo ng insurance plan, lalo yung plan ni Jack, ni Ryan at ni Kim, at first year, it was called Elite 15. So, it was an elite. So, sa first year pa lang, meron na silang fund value. Ano yung fund value na yun? This is fund na naiipon doon sa hinuhulog natin sa insurance. Bakit nila tayo binibigyan ng gantong fund? Yung hinuhulog kasi natin sa insurance, ini-invest ni ProLife UK or ni insurance company sa stock market. So, some portion of it, ibinabalik niya sa atin. So, we could say na parang nag-iipon lang tayo sa bank, at the same time, insured pa tayo. So, let's start. At for year 1, age 44 ni Jack, he will be playing around a fund value of 9,088 to 9,600. So like I said, projection lang naman yan. It could be lower, it could be 8,000, or it could be 7,000 for first year, and it could be 11,000, it could be 12,000. So depende sa galaw ng merkado. At year 2, at age 45, he will be playing around 32,000 to 35,000. At year 3, age 46, he'll be playing around 75,000 to 82,000. At year 5, age 48, he will be playing around 196,000 to 227,000. At year 10, he will be playing around 556,000 to 754,000. Age 53 na si Jack. At year 15, 58 na sa Jack. So, ang retirement age sa Pilipinas is 60. So, at year 15, he will be playing around 1 million to 1.7 million. So, after year 15, tapos na yung policy nila. Kasi 15 years lang yun. So, ang total na nahulog nila dito is around sa 7,500. For 12 months, that's 90,000. For 15 years, that's 1,350,000. So, let's just say, ang fund value lang nila is 1,250,000. Lugi ba sila? Natalo sila ng 100,000 for the last 15 years dun sa inulog nila sa insurance. Hindi sila lugi. Kasi ito kasing investment program ni ProLife UK, bonus lang to. Kumbaga imagine, for the last 15 years, you just paid 100,000 to get a 5 million sum assured. 'Di ba? You get a, para kay Jack, you get a 500,000 life care benefit just in case you were diagnosed for critical illness. You get a 500,000 accident and disablement benefit just in case na-aksidente ka. Yun yung cost ng death mo. Additional 500,000. You just paid 100,000 to get all of that. And at the same time, you still have 1,250,000. 'Di ba? So sulit na sulit. Kumbaga, para lang talaga tayo nag-iipon sa bank. So at year 20, age 63, merong concern dito na what will happen pagtapos ng policy mo. Kahit hindi ka na maghulog sa insurance. So at year 16, let's say year 15, nag-birthday si Jack or dumating year 15 ngayon, October, tapos na yung plan nila. By November, hindi na sila maghulog ng insurance. Tapos na totally. But they were still insured for 5 million. They were still have this fund value.
And for the rest of their life, as long as nag-iwan sila ng fund value at least 20%, insured pa rin sila. For example, at this stage, year 15, 58 na si Jack. Winidraw niya 1 million lang. Since meron siyang 1 million and 250,000 na fund value, may naiwan na 250,000. So at year 16, age 59, year 17, age 60, insured pa rin si Jack. Kahit year 20, 63 na si Jack, insured pa rin siya. Ang maganda doon, yung iniwan na 250,000, lalaki pa yon. Pero ito kasing computation dito na binigay namin, pinapakita naming example, walang ginalaw dito na fund value. This means na at year 15, hindi pa rin nag-withdraw si Jack ng kahit magkanong fund value. So at year 20, age 63 na siya, he will be receiving or he will be playing around 888,000 to 2.2 million. So bakit lumiit yung low? Kasi this is insurance. Ini-invest nila to sa stocks. Kumbaga, si ProLife UK, ayaw naman niya magbigay ng false hope na yung pera mo palaki lang ng palaki. Kumbaga, we don't even know what will happen in the future. Like I said, projection amount lang naman ito. Kumbaga, matalo ka man ng 100,000, 200,000 for the last 20 years, hindi pa rin lugi yon. Kasi nga, gaya ng sabi ko, you have an insurance of 5 million of worth, sum assured, 500,000 na life care benefit for your critical illness and accidental death disablement for another 500,000. So moving forward at year 22, age 65, Jack will be playing around 770,000 to 2.5 million. And let's proceed kay Rehan. So kay Rehan, ganun din. At year 1 ng policy niya, look at this. She will be playing around 12,000 to 13,000. Bakit mas mataas? Kasi nga, habang mas bata ka, mas maganda mag-invest sa insurance. Kapag tumatanda tayo, nagmamahal yung insurance. At the same time, yung investment fund natin lumiliit kasi mas malaki yung nilalagay natin sa insurance natin. At year 2, 28 na si Rehan, she will be playing around 42,000 to 45,000. At year 3, she will be playing around 92,000 to 100,000. At year 5, she'll be playing around 239,000 to 277,000. At year 10, 36 na si Rehan, she will be playing around 711,000 to 958,000. At year 15, 41 na si Rehan. Tapos na din yung policy niya. So sabay-sabay naman sila mayayari kasi sabay-sabay silang mag-start. Magkakaiba lang yung age nila pag nayari yung policy nila. Rehan might be playing around 1.4 million to 2.2 million. So let's just say, gaya kanina, ang total na hulog nila sa insurance is 1,350,000. So dito na lang tayo sa current. Kumbaga hindi tumubo yung pera mo, natalo pa. Natalo ng around 200,000. Talo ba tayo doon? Hindi tayo talo doon, lalo na si Rehan. Kumbaga, sabi ko nga, she will be receiving 5 million of sum assured just in case something bad happened to her. Yung family na iiwan niya will be receiving 5 million pesos. Imagine, you paid 200,000 for the last 15 years para makakuha ng 5 million yung iiwan mong mga mahal sa buhay. Hindi tayo lugi doon. Kumaga sabi ko nga, bonus lang tong investment program para ka lang nag-iipon sa bank. Meron din siyang critical illness benefit na 1 million and accidental death disablement na additional na 1 million. So like I said, parehas kay Jack, at year 15, let's say October, year 15 ngayon, yari na yung policy nila. By November, kahit hindi na sila maghulog. Mag-iwan lang ng 25% kung gusto nilang withdrawin to or 20% para for the rest of their life, insured pa rin sila. Bakit kailangan mag-iwan? Siyempre, hindi naman free yung insurance. Kumbaga, nagbabayad pa rin tayo ng insurance. Ngayon, saan kukunin yung bayad nun? Sa iiwan mong fund value, doon nila kukunin yung bayad ng insurance mo. And sobrang baba na ng insurance mo dito. Parang hindi na 7.5 per month yung kinukuha ni insurance kasi nga kumita na rin naman si insurance sa'yo for the last 15 years. So at year 20, let's proceed, 46 na si Rehan. She might be playing around 1.5 million to 3.4 or almost 3.5 million. At year 22, 48 na si Rehan.
she might be playing around 1.6 million to 3.9 million. So, bakit laging hanggang year 22? At this year kasi, if I'm not mistaken, 22 na si Sujin or 23. So, imagine pag pinagsama yung fund value ni Rean at ni Jack, how much that will help Sujin para dun sa legal age niya, di ba? So, let's proceed. Si Sujin, syempre, meron din siyang fund value. Meron din siyang savings and investment program. At year 1, kaba-birthday ni Sujin last October 10, right? So at year 1 ng policy niya, 2 years old na siya, he will be playing around 14,000 to 15,000 and so on and so forth. At year 5, 6 years old na si Sujin, he will be playing around 256,000 to almost 300,000. At year 10, 11 years old na siya, he will be playing around 652 to 853. At year 15, 16 years old na si Sujin, this age, nearly going into college, yung bata kapag kaganyang age. Kung walang K to 12, nasa college na siya. Pero kapag may K to 12, I think it's around 18 years old. So, at year 15, he will be playing around 1.5 million to 2.4 million. At year, gaya ng kanina, parehas din kay Jack and kay Rean, tapos na din yung policy ni Sujin at year 15. So for the rest of his life, may insurance na din siya. Insured siya for 5 million. Meron siyang life care benefit. Wala siyang life care benefit. At age of 18, pwede nating i-amend na magkaroon siya ng life care benefit. So, syempre, yung pambayad ng insurance, pwedeng dito na din kukunin. So, for the rest of his life, insured na si Sujin. Kumbaga, kung magpamilya man siya, secured na din yung family niya, di ba? At year 20, 21 years old na si Sujin, he will be playing around 1.8 million to 3.8 million. At year 22, 23 years old na si Sujin, more or less graduate na siya dyan or kaga-graduate lang. He will be playing around 2 million to 4.6 million. So, pag sama-samahin natin yung pan value nilang lahat. So, si Sujin, like I said kanina, he will be playing around 2 million to 4.6 million. Si Rean, she will be playing around 1.6 million to 3.9 million, almost 4 million. Si Jack, he will be playing around 770,000 to 1.2 million. To 2.5 million. So, yung age nila, si Sujin, 23, fresh grad. Si Rean is 48, si Jack is 65. So, more or less si Jack, he cannot work anymore at this age. But, insured sila for 5 million, each one of them. Meron silang some life care benefit for hospitalization for critical illness. Each one of them, different amount, ranging to 500,000 to 1 million. Meron silang accident, death, and disablement na additional na 1 million. So, yung fund value nila at that year, year 22, kung yung pinakamababa yung makukuha nila, yung sa low 4%, it could be around 4.4 million. So, what's this amount for? Pwede itong gamitin for retirement fund or pwedeng gamitin ni Sujin kung saan niya man gusto. O let's just say, doon na lang tayo sa 3.8 million. Ang total na nahulog nila dito sa insurance kung 1.3 isa, nasa around 3.9 million. So imagine, para kang, kung dito na lang tayo sa fund value na 3.8 million, natalo ka lang ng almost 150,000. Pero yung family mo, you guys were insured for 15 million. Imagine niyo yun. 150,000 lang yung natalo natin for the last 22 years. Pero we were insured for 15 million. So, sulit na sulit yon. Meron pa tayong critical illness benefit and death and disablement benefit. So, what if? What if lang? Tumubo talaga yung pera natin sa insurance. Just in case lang naman, we will be receiving 11 million. Sa hinulog natin na 3.9 million for the last 15 years, tumubo yun ng 11 million or 7 million more or less for the last 22 years, di ba? So, we just have two options for our child. When they born at age 0 and when they
reach college at age 18. Option A, we save money and earn interest in insurance. Or option B, we borrow money once they reach their college days and we pay interest for that. So, tung amount na to, let's say sa 5 million na lang na makuha nating fund value for the next 22 years, magagamit yun ni Sujin. Kumbaga, secured na yung future niya. Saan ba pwedeng gamitin ni Sujin yun? Yung ganyang age kasi, at this year, ngayong year, ayan yung age ng mga nagpapakasal na eh. 23 years old, 24, 25, 26, di ba? So, hindi na kailangan ng additional fund ni Sujin kung magpapakasal siya na manggagaling sa parents niya. Kung gusto niya mamili ng bahay, pwede siya mamili ng bahay, di ba? Pan-down payment sa malaking bahay. Pwede siya mamili ng sasakyan, yung 5 million, sobrang ganda sa sasakyan na nun. Or pwede niyang i-invest yon, reinvest sa business ni Jack, or kung saan sa stock market, or kung saan niya gusto. 'Di ba? At least alam na lang natin na secured yung future niya. And that's it for me. Let me know kung may questions pa kayo. Message nyo lang ako. Thank you.